kung hapon kay nga ko niya nga better half ya supportive gina supportive gina kayo kaya gina-praise ko gina Ginoo sa iya kayo pagkatutong. Amen. So sa sini nga hapon ang second word sa Ginoo is addressed to one of the criminals on the cross, and the word he spoke was, "I assure you, today you will be with me in paradise." Ang reflection ng sinaringakon nga pagadalon sa aton sininga hapon is kadugay. Ang balira, as Jesus hung on the cross, he was mocked by the leaders and the soldiers. Sang ginabitay na kuno si Jesus sa cross, nakita natin nga ginpasipalahan siya sang mga leaders kag sang mga soldado nga kaupo dito kag hindi lamang sina, one of the criminals being crucified with him added his own measure of scorn. Luwas sina iya ang upod niya nga isa sa mga kriminal nga nahang upod sa iya dito sa cross nang nagpasipala man niya sa iya kung tanawon naton, it's a progression of downward mockery sa kay Jesus kung tanawon naton, halin sa mga mataas hasta sa soldado hasta sa iya nga kriminal, who is he, para nga pasipalahan ang Diyos way sa ganit kakilala, way ganit mabalaan kung sino ang iya nga kaingo dito, pero nag-utter siya sa word nga inang grabe bala degradation ato sa atubangan sang Ginoo, but then ang Ginoo ay gid nag-answer, wala siya dito nagsabat. But then kung makita naton, if aton scrutinize ang pulong sang Ginoo dira sa Luke chapter 23 dira sa mga verses nga dira dampe, makita naton nga ang isa dira ka criminal sa iya right side, and his name was Dismas, nga naghambal siya ang nag-explain kay Jesus. Instead nga si Jesus ang nagsabat bala sang ginahambal sang ginamak sa iya sang criminal dito, ang criminal yang sa right side ni Jesus amo ang naghambal. Ang hambal niya dira he was explaining to his co-criminal sa left side ni Jesus. Hambal niya dira, sino ka bala? May ginhambal pa na siya ganang nga term nga, why ka pala nagakahadlok sa Dios? Nga ako inaya imo ginhambal. But silingon makita natin dira, sa nag-speak out sinayang isa ka criminal dira sa iya right side, makita natin nga may pagkahadlok ini siya sa Dios. And remember that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So makita na natin, ma-point out na natin kung ano ang yara sa iya sa sinanga criminal. Okay, and then hambal niya dira, gin-reason out niya dira nga hambal niya, kita yang nga duwa kriminal matuntun, kita yang nga kriminal kag nakahimo kita ya sang sala. That's why ari kita dire kag ginlansang kita sa cross. Pero ini ang tawo sa aton tunga, waay ni saya sang sala. So gin-defend niya si Jesus dira kang saya upod nga kriminal. Kag hambal niya dira, after sina niya nga nahambal, sang gin-defend niya si Jesus, hambal niya nagbalikid siya kay Jesus kay naghambal siya, hambal niya, Jesus, remember me when you come in your kingdom. Dira na sa Luke 23, verse 42, makita naton. Hambal niya, nang dumduma ako kung ara na ikaw sa imo nga ginharian, hambal niya, simple lang ginword ang iya nga ginhambal. Kag, that word is a confession of true faith nga ini nga tawo ya nagrepent na siya sa iya mga sala kung makita naton. Kag hambal dira, it is far more than the doubting Thomas nga isa sa mga apostol ni Jesus. Ang confession siniya nga kriminal ya sobra pa iniya sa faith nga ara sang sakay Thomas. Kasi Thomas siya as an apostle ni Jesus bala, inang isa ini siya ka doubtful na apostle ni Jesus nga hambal kung madumduman ninyo dito after nga na anong ganit na banhaw na si Jesus, hambal niya hindi ko ya magtuo kung hindi ko makita kang mahipon
ko ang inagihan sang lansang sa kamot ni Jesus, amo nang hambal ni Thomas. Even though si Thomas kaupod niya ang Ginoo, sa bugos niya nga nag-start siya para nga nakilala niya ang Ginoo. So that's it. Dahil hambal niya dira. Kung tanawon naton, sa nabatian ato bala ni Jesus, gin-ignore niya ang iyang mga kasakit, and then si Jesus nagresponde sang puno sang gugma kag kaluoy nga amo inang iya nga ginsabat dira among ning iya nga second nga word nga ginhambal. Nga hambal niya, I assure you today you will be with me in paradise. What a wonderful word of assurance nga ginhatag ni Jesus sa sini nga kriminal sa iya tubangan. Amen? Okay, sa hambal niya dira, sa sini nga second word, makita natin, it's all about forgiveness again. Ang first word ko kadina nga ginhatag bala ni Jesus, inang party man to sa forgiveness, pero para gito ya sa tanan, but at this time, makita natin instant nga forgiveness, gin-point out siya niya sa sinner nga sa ingod niya, nga nag-ask sa iya nga i-remember siya. Why siya ganiya nag-ask sa forgiveness? Ang iya nga dumdumon lang gid saya kunara na yan si Jesus sa iya nga ginharian. So makita naton dira nga this biblical expression is found only in the Gospel of Luke. Ini nga expression sa sinner sa iya nga pagtuo towards sa iya nga creator. Kagambal niya dira, Jesus shows his divinity by opening heaven for a repentant sinner. This is such a generosity to a man that only asks to be remembered. Amo na siya. Gusto niya lang niya i-remember siya. Why siya nang siling nga patawaron siya or whatever. Simple nga request. Gamay lang niya gan pangayo, gintagaan siya sa dako. Amen? Salvation ang ginhatag sa iya sang Ginoo. So hambal dira, this expression offers us hope for salvation. For if we turn our hearts and prayers to our God, we will also be with Jesus Christ at the end of our lives. Okay, may duwa lang kung mabutang ang gusto ko i-emphasize nga hindi natin dapat pagkalimtan. Ining duwa ka characters. Una, amo ni siya ang sinner, ang criminal sa right side lang ni Jesus. Disregard ko ng isa, kay gusto ko i-emphasize lang kung ano ini siya. Ang sinner, diri sa right side ni Jesus, nga isa sa mga kriminal. Nga man, the sinner who, nga nung iyang ginhimo, who fears God. Makita natin, sang ginater niya dito kaina, dira sa Luke 23, verse 40, ginater niya dito, why ka ba na nagkakahadlok sa Diyos? Makita mo nga nagkakahadlok gali siya sa Diyos. Isa ina siya ka manifestation nga siya nagatuo sa aton Ginoo. Secondly, he admits his wrongdoing. In Luke 23, verse 41, ginhambal niya dira, nga ginhambal niya sa iya upod, kita ya ginlansang diri sa krus tungod may sala kita. Pero ini siya nga tawo wise ang nahimo maskin ano. So therefore, gin-admit niya nga makasasala sila. So that's the second thing nga ginhimo sini nga tawo nga makita naton nga nang may pagtuo siya bala nga makita naton nga gin-admit niya gid ang faith sa iya tagipuson kag ang truth is that he admits his wrongdoing. And another one is he confesses his true faith and trust to God. Sa naghambal siya dira nga remember Jesus, remember me when you come in your kingdom. Confession ina sang true faith nga yara sa iya tagipusoon kag sang trust. Kaya kung wala kaya sang trust, hindi kaya mag-confess na, waya kaya makilala nga tao, subong yan lang tugali guro na meet, kaya nga manara na sila sa prisuhan for a long time already. Kag base sa prisuhan, why man na kuya ang rumor nakalabot nga may Jesus nga nagapang-ayo, may Jesus nga Messiah, amo na sa bala. So therefore, iniya, instant niya nga nagtubo sa iya, yang natangipusoon, kag tungod sila sa iya nga ginhimo, ang product sa iya nga ginhimo is salvation. Nagkahadlok siya sa Diyos. Ano pa to? Nagkahadlok siya sa Diyos. Tapos, gin-admit niya nga nakasala din siya iya. Tapos, ang last dito, gin-confess siya gid sa iya tagipusoon ang iya nga faith. Kag trust
sa Ginoo nga i-remember siya when Jesus comes, when the kingdom of God will come. Kag nag-ani siya sa kaluwasan. Instantly, instant manifestation of love of God is salvation. Okay, and the other one is Jesus the Savior. Duwa na sila ka karakter nga dapat ginaton nang hindi pagkalimtan. Who? Jesus the Savior who showed His divinity. What divinity is this? As God having power, dominion, authority. Makita natin, inisang nag-speak out siya nga, I assure you. Sino ba na siya para mag-assure kung why siya sang power, why siya sang dominion, why siya sang otoridad, kung hindi siya Diyos. Sino siya para maka-assure sang salvation sang sininga tao, sang sininga makasasala. Why sang tao nga makasiling na, uy, ginpatawad ng imong nga sala, uy, ukod ka sa akong ginharian kung mapatay ka. Isa lang gidya ang aton creator, kagamoy ng aton manluluwas si Jesus. Amen? Okay, the last one, He poured out His grace through faith by promising this dying criminal on the cross of His forgiveness and eternal salvation. So after gin-assure giniya nga dalon niya sa paradise, kung tanawon nato, ang another version sa paradise is heaven. So therefore, dalon gid siya didto ni Jesus sa ginaman niya nga duog sa tanan nga naghinulsol, sa tanan nga nagtawag kay Jesus, sa tanan nga nagpalapit sa iya kung nagpangayo sa iya sang bulig kag nag-confess nga ang aton Ginoo si Jesus, aton Ginoo kag manluluwas. Amen? So ako nakita na siya naton sa Luke 23 verse 43. Ako na siya dira naton makita sa kaundan sinasang tinaga ang ginhambal ni Jesus that I assure you today, you will be with me in paradise. A promise nga why sinaiya sang may makalubag ya. Sobra pa na yan nakajakpat ka sa latiri. Hindi na yan makuha sa imo, hindi na yan makawi, hindi na makawat kay nga man. Ginhambal na yan sa imo. Kumbaga sa kuha na siya ya, nang nakasil na siya, kag ay nagidya sa may makakuha sina. Nakangalan din na iya sa imo, why gidya sa may makakuha sina. So therefore, all in all, kung tanawon naton, in the eyes of God, a single act of pure love is more precious than all the greatest works. Panungdumon gina naton, ang matudtuon nga akto sang gugma, maskin gamay lang gid na siya ya. Cover ya kasi na maskin damo-damo imo binahatan nga nagmilagmi. Why na iya ginakount on sang Ginoo kung damo imo binahatan o kung ano ang imo nga inang obligasyon bala nga ginahimo o kung anong ginakaptan mo diraya kung sino ka man daya nga mga theologian o conductor kada or whatever. Why na iya hindi na iya nakiri sa listahan sang Ginoo. Ang listahan sang Ginoo simple lang gid pure love nga ihatag naton sa Ginoo. So ako na ginshow ina sang kriminal nga dito sa right hand niya, ginshow niya ina kung nakita gid ina sang Ginoo kag instantly naka-receive gid siya sa salvation. Kag dira man naton makita ang instant manifestation of divinity of God and His pure love sa aton nga mga katawhan. Wala iya ginapanumdum mga aton mga nagliligan, wala iya ginaisipa kung ano nga aton ginhimo sang una. Ang iya ginatanaw ang subong nga nagpanumbalik kita kag ginbato naton si Jesus, ginkilala naton nga makasasala kita kag tuan naton nga siya aton Ginoo kag manluluwas. So amo lang na tandaan naton, the smallest act of pure love is of greater value in the eyes of God and more profitable to the church than the greatest works. The confession of Dismas, si Dismas inangalan sang criminal, was the single act of pure love after a lifetime of sin. So nagkabuhi siya sa sala, but for the point of death, nagbalik siya sa Ginoo kag naangko niya gid ang kaluwasan. So ako man sa aton, hindi kita magpangilin sa pagpalapit sa aton Ginoo nga aton Dios kay ang aton niya Dios wala iya nagasikway sa makasasala. Duwa ginakakamot nga nagabaton para nga hambalon kita, welcome back my son.
amo ina iya ginapangita sa naton Ginoo. Amen. So amo lang na siya ang sa second saying naton nga gina-assure gid sang Ginoo nga kun nagapalapit kita sa iya, nagahimulsol kita sa aton mga sala, kinakilala naton siya, aton ang paraiso nga ginaman sa Diyos sa langit. Amen. Very good, gid niya